Naririto na po ang pagtatapos ng ating kwento. Simulan na natin. Nang masungkit nitong si Danilo ang nasabing tiyampyon, abot langit naman ang kanyang tuwa, maging ang kanyang mga kasama. Itinanghal ng pinuno ng sabungan nang makamit ng pangkat ni Danilo ang pagiging tiyampyon. Kung kaya't sa araw na yon, unti-unting kumalat ang pangalan ni Danilo sa buong hinagbaan. Nang makuha na nila ang papremyo, hindi na sila nagtagal sa sabungan dahil malapit nang magtakip silim. Pinili na nilang umalis ng maaga dahil aabutin pa ng gabi ang nasasabing paderbe. Habang papalabas sila ng sabungan, panay naman ang pagkaway ng mga taong nakakilala sa kanila para naman hindi sila tatawaging mga hambog. Pinili nilang nginingintian ang mga taong sumasalubong sa kanila. Hindi lang kasi sa pagkakataon na ito nakilala itong si Danilo, bagkus maging sa baryo. Dahil sa kanilang pagsisikat noong nagdaang mga taon. Habang naglalakbay ang sinasakyan nilang mga kabayo, panay naman ang pag-uusap sa grupo nila tungkol sa naging kalaban nila sa mga aita. Habang masaya silang naglalakbay sa isang napakatahimik na lugar, bigla namang tumigil sa paglalakad ang mga sinasakyan nilang mga kabayo. Nang mapansin yun ni Manong Carpio, kaagad naman yung nagwiwika ng, Maghanda kayo. Batid kung may mga nilalang sa paligid natin. Lando, Buning, tumago muna kayo sa likuran ng malaking puno. Nang sinabi yun ni Manong Carpio, kaagad naman silang kumilos dahil batid nilang mayroong hindi kaaya-ayang mangyayari doon. Subalit bago pa man kikilos ang tatlo, mayroong nagsalita sa isang busis na nakatag sa mga mahabang talahib. Hoy, saan kayo? Tatakas pa kayo ha? Subukan yung tumakas. Pasasabugin namin ang mga ulo nyo. Biglang natigilan silang lahat nang masipat nila ang mga taong lumitaw. Ang mga taong nakatago sa mga talahib. May mga dala-dala ang mga ito ng tag-iisang mahabang baril. Nang makita iyon ni Danilo, napalingon naman siya kay Manong Carpio. Nang marinig niya yung nagbigkas ng mga inkantasyon, sa palagay niya ay nasa Latin yun. Maya-maya pa, nagwika si Manong Carpio ng, Ano ang kailangan nyo? Ba't nyo kami hinaharang? Nang marinig yon ng mga armadong mga lalaki, sumagot naman ang isa sa mga ito habang lumalapit sa kanilang pangkat. Simple lang ang kailangan namin. Ibigay nyo ang lahat nyong salapi at ang mga kabayo nyong dala. Kapag sinusunod nyo ang mga utos namin, malaya kayong makadaan sa lugar na ito. Pero kapag magmamatigas kayo, pasasabugin namin ang mga ulo nyo. Maliwanag? Sagot ng lalaki habang nakatutok sa kanila ang mga baril nitong dala-dala. Sila Buning naman at Lidyo, halos mangangatog na yun sa takot maliban lang kay Lando. Bakit? Sino namang nagsasabing susunod kami sa inyo? Ang lalaki ng mga katawan nyo, ba't hindi kayo magtatrabaho? Dadaan muna kayo sa aking mga kamay bago nyo makuha ang gusto nyo. Wika naman ni Manong Carpio. Si Danilo noon, nakahawak na yon sa kanyang tadyang dahil nandun nakatali ang mutya niyang tangan. Nang marinig yon ng isang lalaki, nanlilisik naman ang mga mata nito habang itinutok sa noo nito ang baril kay Manong Carpio. Mo talaga tanda. Sa sitwasyon na ito, nakuha mo pa talagang manlaban? Gusto niyo bang uubusin namin kayo? Ha? Sila Buning noon, napawika na lang ng, Bigay na lang natin ang hinihingi nila, Manong. Nang marinig yon ng kalalakihan, nagwiwika yon ng, Ano? Narinig mo ba ang sinasabi ng kasamahan nyo? Subalit biglang natigilan ang lahat nang hawakan ni Manong Carpio ang dulo ng barel ng mga tulisan.
habang nakangising nagwiwika ng, Nagkamali yata kayo ng hinaharang nyo. Sige, iputok mo. Kapag hindi puputok ang mga baril nyong dala, kayo naman ang itutumba namin. Nang marinig yun ng kalalakihan, walang pagdadalawang isip na kinalabit ang gatilyo ng baril. Subalit biglang napaatras ang lalaking nanutok ng baril nang hindi pumutok ang baril nitong dala. Nakailang bisis pa yung kinalabit ng lalaki subalit wala talagang putok ang lumalabas sa baril nito. Maging ang mga kasama nito, tanging pagkalabit lang ng ingay ng gatilyo ang nagagawa nito. Napanganga na lang itong si Danilo sa mga nasilayan niya sa matanda. Maniwala man kayo o hindi, bigla na lang lumitaw si Manong Carpio sa likuran ng isang lalaki at biglang inagaw ang baril nito at walang pagdadalawang isip na hinataw ng napakalakas ang likuran ng tulisan. Dahil sa ginagawa ni Manong Carpio, halos mamatay yon sa kakasigaw dahil sa sakit nitong nararamdaman. Nang makita yon ng mga kasamahan nito, mabilisang kinaladkad yon ng mga kasamahan nito papalayo habang nagwiwika ng, Tara, takas! Hindi mga tao yung mga yan. wika ng isang lalaki habang kinakaladkad ang isa nitong kasama. Habang ang dalawang kasama ni Danilo, lumabas na yon sa pagkakatago sa likuran ng kabayo. Patawa-tawa lang itong si Manong Carpio habang nagwiwika ng, Mga takot naman pala. Ang lakas ng loob na mananambang dito. Tara't alis na tayo baka't babalik pa ang mga yon. wika ni Manong Carpio. Kung kaya't dali-dali silang sumakay sa mga kabayo, dala-dala ang mga manok. Hindi naman takot silang dalawa sa mga yon. Ang ikinabahala lang nila ay ang tatlong mga kaibigan ni Danilo. Kapag nagkataon kasing mapahamak yon, silang dalawa ang mananagot dahil sila ang nakasama nito. Madilim na rin ang paligid kung kaya't mabilisan na nilang pinatakbo ang mga kabayo nilang dala upang madali silang makarating sa manukan ni Danilo. Rinig na rinig nila ang putok ng baril at alam nila kung saan yun ang galing. Nanggaling yun sa mga tulisan na humarang sa kanila kanina. Laking pasasalamat ng pangkat ni Danilo sa matanda dahil nagkataong nakasama nila yon. Pagdating nila sa manukan ni Danilo, dali-dali naman nilang pinainom ng kape ang dalawa nilang kasama. Dahil kitang-kita nila dito sa mga pagmumukha ng mga ito. Sino ba namang hindi matatakot na pinagtutukan sila ng mga baril sa hindi kilalang mga tao? Makalipas lang ang isang oras, medyo bumalik na ang gana sa dalawa na si Buneng at Lidyo. Magamat walang karga sa katawan na lihim na aral itong si Lando, kahit papaano may katapangan yung taglay sa katawan. Dahil sa mga naganap, pinili nilang hindi ikakalat ang historya sa mga tauhan ni Danilo. May posibilidad kasi na matatakot yun. Nang sumapit na ang alas 10 ng gabi, ganun ulit ang kanilang ginagawa. Nagiinuman ng tuba kasama ang mga ilang tauhan ni Danilo. Masayang masaya sila noong nagiinuman dahil 3 bihag din ang kanilang pulutan. Ang iba ginagawa nilang sinabawan, ang iba naman ay ginataan. Sa mga nagtataka, marami namang pwede nilang gagawing pulutan, subalit gustong-gusto ng mga sabungiro ang karne ng manok na nanggaling sa labanan. Ang sarap ng inuman nila, lalo't sinabayan pa yon ng mga kwentuhan nila sa mga nangyayari. Magamat kamuntika na silang mapahamak sa daan, tila ba hindi na yun alintana sa kanila. Magamat hindi taga sa kanilang lugar ang muntik ng hold up sa kanila, hindi pa rin sila nagpapakampante dahil baka maaring malaman ng mga yon na andun pala sila nagkukuta. Ang nasabing manukan kasi ni Danilo, malayo lang sa pamamahay ng kanyang mga magulang. Dahil nga nag-iisang anak lang itong si Danilo, halos araw-araw naman siyang binibisita ng kanyang mga magulang sa kanyang manukan.
Magamat may kaya na itong si Danilo sa buhay, lagi pa rin siyang pinaalalahanan ng kanyang mga magulang na siya'y mag-iingat dahil hindi nila alam kung kailan darating ang panganib. Makalipas pa ang ilang mga buwan, halos pagalagala na itong si Danilo sa buong Negros. Kasakasama pa rin nila ang matandang si Carpio kung saan saang lupalop pa ng Negros sila mapadpad. Nang nagsisiasawahan na ang mga barkada ni Danilo maging siya, naging madalang na lang mahagilap itong si Manong Carpio. Kahit may asawa at anak na itong si Danilo, hindi pa rin niya binitawan ang matandang si Carpio. Palagi pa rin nila itong kasama sa mga pasabong ng kanilang lugar, maging sa mga sikat na derbihan. Minsan nga nakarating pa sila sa lugar ng Bacolod para lamang dadayo sila ng pasabong. Hindi lang basta-basta ang sabong doon dahil talagang pangmalakihan talaga ang pusta. Ilang araw din silang maglalakbay sa daan bago marating ang lugar ng Bacolod. Dahil nga kabayo pa ang nauso noong gagamitin, hindi rin basta-basta ang ginagawa nilang paglalakbay. Dahil sa kabundukan sila dadaan at tatagos din sila sa kabundukan ng Bacolod. Hindi pa man sila makarating sa kanilang pupuntahan, maraming lugar din ang kanilang hinihintuan para lamang magpalipas ng gabi. Dahil sa kanilang gawain, maraming nakakilala sa kanila bilang mga sabungirong manlalakbay. Dahil nga may mga asawa't anak na itong si Danilo, tila nakaramdam din ng hiya itong si Manong Carpio. Kung kaya't paminsan-minsan, aalis ito sa kanilang bahay para magpalaboy-laboy sa ibang lugar. Pinigilan naman niya itong wag alis sa kanilang bahay dahil nag-iisa na lang ito sa buhay. May mga pagkakataon ding nakasama nila ito. Yun kapag dadayo naman sila sa sabungan. Nagpalipat-lipat ng tirahan ang matanda, maging kilalando at buning. Paminsan-minsan, umuwi naman yun sa kubo nito at doon maninirahan ng ilang araw. Pero yun nga, nag-iisa na lang ang matanda sa buhay. Naghahanap pa rin ito ng makakain sa pang-araw-araw. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng pagtipon-tipon ang pangkat nila Danilo para dadayo ng sugal sa bayawan, kaya't biglang sumagi sa kanilang isipan na puntahan si Manong Carpio sa kubo nitong tinitirhan. Subalit nang makarating sila doon, nagtaka naman silang lahat dahil nakakandado na ang pintuan ng kubo nito. Sinilip-silip pa nila ang loob nito sa pag-aakalang andun pa yun sa loob. Pero makailang tawag na lang sila doon, ay wala talaga si Manong Carpio doon. Isa lang ang naisip ni Danilo. Baka gumala lang ang matanda sa kanilang baryo. Mahilig kasi yung gumagala at ilang araw pa yun babalik sa tinitirhan nitong kubo. Pero makalipas lamang ang 2 linggo, ni anino ni Manong Carpio hindi na talaga nila nakita. Makalipas lang ang ilang buwan, nabalitaan na lang nila sa ibang mga sabungero na umalis ang matanda sa kanilang baryo. May kasakasama yung 2 lalaki na nakasakay sa mga kabayo nitong dala. Sa pagkakaalam ng mga tao doon, pinsan pala ng kumpare ni Manong Carpio ang 2 kalalakihan na yon at nakatira pala yon sa Bacolod. Pinakuha yon ng kanyang kumpare dahil nabalitaan yung nagpalaboy-laboy na yon sa lugar ng hinagbaan. Malakas pa man ang matandang yon, pero mahilig talagang gumagala ang matanda. Nung una pa naman yung sa bahay nila Danilo, pero aalis din yon dahil may pamilya din naman sila Danilo. Bali 2002 pala umalis ang matanda sa kanilang lugar. Pero ngayon, iwan ko lang kung buhay pa ba yung matanda na yon. Dahil simula nung umalis yon sa kanilang lugar, simula noon, di na talaga bumalik ang matandang si Manong Carpio. Makalipas lang ang ilang mga taon, hanggang sa may katandaan na rin itong si Danilo. Dala-dala pa rin niya ang kanyang mutya.
Dahil sa kanyang kwento, sariwa pa rin sa kanyang alaala nung kasama pa nila ang matandang si Carpio dahil sa kanyang kwento na pinamagatang mutya ng gabi na ginagamit ng isang sabungero. Sa mga listeners ko dyan na nakasubaybay sa kwento na ito, medyo nalungkot ako sa ending. Dahil nga nagkapamilya na ang lahat ng barkada nila Danilo, ay napapabayaan nila ang matandang si Manong Carpio. Nagpalaboy-laboy yon sa kanilang lugar hanggang sa kinuha yon ng pinsan ng kumpare niya. Ginawa naman nila ang lahat para manatili yon sa kanila. Ginawa naman nila ang lahat para manatili yon sa kanilang lugar. Pero yun nga, nahiya nga rin siguro ang matanda sa kanila. Pero ganun talaga ang buhay eh. Hindi natin masasabi. Pero kayo, anong masasabi nyo sa kwento na ito? I-comment nyo sa baba. Salamat.